Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nag-iisa ninyo nagmamagandang kaligit Ricardo upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din ang ilang chika sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button na nariyan po sa baba. At pakidamay na rin po ng ating notification bell para kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong reaction videos and analysis about sa mga pang-araw-araw na balita ang atin pong nasasagap, mapait bulgaman or showbiz happenings. So, panibagong araw, panibagong update na naman nga ang ating pag-uusapan. And para sa ngayon, ating pag-uusapan, ito pong isang taong parte ng It's Showtime na kung saan ay lilipat ng Itbulaga. Gaano kaya katotoo ang balitang ito o chika na to mga kadarbigads? Nung mga nakaraang araw, may matatanggal daw, magre-reformat ang Showtime para mapaganda pa yung programa kasi bumabagsak po yung ratings and online views nila. Ngayon naman, meron tayong nasagap na dati pong bahagi ng programa na lilipat sa Itbulaga. Kaya alamin po natin yan at pag-uusapan sa video na ito at tungkol po sa update kay Sandro Mulak. But before that, narito po ang mga pasok sa top 8 Barangay Cinema Child Star of the Year. So, nung nakaraan, di ba, nag-live nga po ang TVJ ng 3:30 PM para sa pre-judging ng Child Star of the Year and 30 po sila doon. Na kung saan, ngayon ay may inilabas na pong top 8. Pasok po dito si Savannah. Na kung sino po pala yung mga naging bet nyo guys, pa-comment lang po sa baba and kung pumasok yung mga bet nyo pong kids sa top 8. So, nandito si Savannah, si Miggy, si Sabrina, si D-Line, si Anastasia, Pio, Amber, at Migs. So, ayan po ang mga pasok. And sa grand finals, guys, ang makukuha po pala nilang pa-premio or grand prize po pala dito sa Barangay Cinema Child Star of the Year ay tumataking-ting na 100,000 pesos. Ang laki, no? Plus, meron pa pong more surprises. Grabe nga yun. Napakaswerte po ng batang mananalo po dito. Dahil, bukod po dyan sa 100,000, more prizes, ay sigurado na po kasi yung career ng bata. Meron na pong nakahanda para po sa kanya or meron na po agad na pinto ang mag-open sa kanya. Sa Itbulaga kasi pinaghandaan na po yan ng TVJ. So, dito naman kilala ang TVJ, no? Sa pagpapasikat po ng mga artist. Marami na po ang nagsimula dito sa Itbulaga. Kaya for me, ito yung mas grand prize pa po sa 100,000 pesos. Yung matrain ka, maging under ka po ng Itbulaga. Kasi for sure ay meron po na mararating ang career mo. So yun, good luck po sa mananalo. And abang po tayo ng mga susunod pa pong updates. Sino po ang magiging pasok sa Child Star of the Year. Samantala, eto naman po update tayo kay Sandro Mulak. Nako, trending po ngayon. Sa ano pa lang po to, Facebook ha? For sure, pati po sa X, trending din sa lahat po ng social media platform. Itong lumabas na CCTV. Mainit na pinag-uusapan sa social media bilang pruweba. Matibay na ebidensya na si Sandro Mulak 101% nagsasabi po ng totoo at kasinungalingan naman ang depensa ng kabila sapagkat lumalabas po na tugma lahat po ng nagiging salaysay, kinukwento nitong si Sandro sa mga ebidensya na kumakalap. So mula po sa kami.com.ph, ayon kay SRA Sulikha Conales, mapapansin daw ang kakaibang kilos ni Sandro sa CCTV footage. Story in comments section. So, patungkol po dito na ilalahad ko na lamang po sa inyo
Based po sa napanood ko pong balita, sa balita po ng Frontline na Tonight, nung papunta pa lamang po ito si Sandro, nung nasa unit pa lang po siya, okay naman siya. Maayos po yung kilos niya, galaw niya, hanggang sa makarating po siya doon sa pintuan ng nung dalawang di umani executive ng GMA Network. So, hanggang sa makarating po siya doon, then meron pong naghatid ng alak doon po sa kwarto, hanggang sa paglabas po nitong si Sandro Mulak ay ibang-iba na yung kinikilos niya. And marahil ito na nga yung kinukwento ni Sandro na kasi may pinapahit-hit sa kanya, first time nung bata, tapos parang masakit po yung katawan niya, guys. Siguro meron pong pamumwersa na ginawa sa kanya. Sabi nga dito bakit niya hinihimas ang kanyang balakang, likod, at nanghihina ang kanyang mga tuhod. So maybe nanghihina yung kanyang tuhod sa nervyos, sa takot, sa halo-halong emosyon. Kasi nga biktima po siya dito no? And tingin ko nga meron pong pagmamalakas, pangmumersa, since meron pong inuman na naganap. So ano nga daw kaya ang ginawa sa kanya sa ganong oras ng umaga? Halos mag-uumaga na po kasi noon. And then eto, pero sabi pa nga po doon sa balita, yung dalawa pong executives hindi pa raw napapanood yung nasabing CCTV video or footage. Samantala sabi dito nagkamali sila ng batang minolestya. Siguro hindi lang yung anak ni Nino ang ginaganyan ng mga yan. Yung iba hindi na nagsusumbong, for sure mga batang babae din. Marami din dyan na mga manyakis na DOM executive. Grabe, sana wala na po na iba pang biktima. Nakakalungkot po kung saan damakmak na pala yung ganito pong nangyayari, pero wala pong lakas ng loob. Mabuti na lang din mayaman po ang pamilya niya para maaksyonan yung ganito. Dahil kung hindi, nako, mababao na lang po yan sa limot. Samantala, after po nung trauma na nakamit nitong si Sandro Mulak, grabe, meron pong mga toxic people, sarado pong utak ng mga tao na nang victim blaming. Ang dami pa po, hindi ko na ni-screenshot kasi medyo nakakainis yung mga ganoong komento kagaya nito. Isa lang po ito bakit dyan? Or bakit kasi siya pumunta ng mag-isa? Alam naman niyang mga bakla yun. So medyo mababaw pa nga po ito Marami pa pong sobrang masasakit talaga na pang victim blaming. Kasalanan naman daw niya. Pwede naman daw siyang umalis. Bakit siya pumunta? Gusto rin daw. O diba, nakakayamot yung mga ganun pong thinking. Samantala, meron namang nagkomento dito and sabi ni Sandro sa mga napanood ko, bilang kasagutan na rin po ito sa mga taong sarado pong utak, no? Pumunta siya or si Sandro kasi sabi marami daw silang kasama dun sa hotel. Saka syempre in-invite siya ng executive. Maski naman po ako may excite na in-invite ako ng executives kasi meron daw nakapila sa aking magandang proyekto, di ba? Syempre ikaw bilang baguhan, pauunlakan mo yung imbitasyon na yon. Kasi buong akala mo nga ay pag-uusapan yung proyekto, magse-celebrate dahil may nakuhang proyekto. Kasi sabi marami sila doon na magkakasama. Panatag na yung kalooban mo, hindi ba? Sabi pa dito, saka syempre in-invite siya ng mga executives na sabi papasok siya sa isang project. Pero hindi naman niya gusto yung exploitation na para sumikat. Samantala, dumako naman po tayo dito sa balitang si Mitoy nga daw po ay kinuhang host daw ni Bossing Vic Soto sa Itbulaga. Naabot langit ang pasasalamat. Hindi po ba itong si Mitoy ay parte po yan ng Showtime? Parang nagkuhurado po siya doon, kumakanta po siya doon. Para may mga videos akong nakikita na nandun po itong si Mitoy sa Showtime. Tapos, papasok sa Itbulaga. Kamakailan bali-balita na marami pong tatanggalin, di ba? Tapos biglang meron pong papasok naman daw sa Itbulaga.
medyo bago-bago lang din to, August 14 guys, in-upload eh. And based doon ay abot langit daw talaga yung pasasalamat. So, kailan kaya ang pasok? Kailan papasok sa Itbulaga? Kung may katotohanan po ito or content lang po para kagatin ng mga viewers. Kayo ba, anong palagay ninyo mga Kadaver Cats? Parang ang laki din naman pong sampal nun sa Showtime. I think may ipit po sa sitwasyon at marami pong mga babatikos kay Mitoy pang nangyari. So, kayo ba, anong inyong masisay patungkol dito? Pa-comment ka lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.